Dalawang mabibigat na resulta ang naganap sa katatapos lang na championship ng Norway Chess 2026. Nakaka-pressure, dikit-dikit ang score, talagang kakaiba ito. Pero bago natin pasadahan ang 2 games na i-analyze natin mga kamatsas, sagutan muna natin ang puzzle na iniwan sa atin ng Internet Chess Club application kahapon. 2 tira na lang magpo-promote na ang kalaban ni Boris Spassky. Pero dahil sa napakaganda ng pwesto niya, ay nagkaroon siya ng napakadaling matchas in 2 moves. Shout out sa mga nakasagot po mga kamatsas. Congratulations. Sa mga wala pang Internet Chess Club application, downloadable lang po sa Play Store at sa App Store. Gamitin nyo na pang training. Libre lang po ang paggawa ng account. Black dito si Wesley, dihado sa oras pero tabla lang ang kailangan niya sa Armageddon fight na ito. At itong si Firouzja, in a must-win situation. Okay po. Ang ginawa ni Firouzja nag-E4, E5 naman si Wesley, Bishop C4. Dito pa lang po natatawa na ako. Bakit? Kasi halatang iniwasan niya yung Roy Lopez na nakakainis. Pag tinira ni Wesley, yung Berlin niya. Mamimilipit kang pilitin yan. Talagang hard labor yan. Panabla yan eh. Pero dahil nga sa nararamdaman ni Firouzja, nag-Bishop C4 lang ha. Teka muna. Knight F6, D3, Bishop C5. Ayan, pag Gyoko piano na ito. Oh. Nauwi po sa Gyoko piano. Mas mainam-inam nga ito kumpara dun sa pasukin ang Roy Lopez na makunat. D6, para depensa. Knight C3, nag-C6. Ayan, typical naman ito mga kamatsas. Para magdi-D5, magdi-B5, Castling din, at nag-A4. Ayan, talagang para mahinto na yung mga balak dito ng black na magbi-B5. At nag-H6 naman para walang nakakailang na paparating na Bishop G5. Nang pipin yan, nakakailang yan pag nakapin. Nag-Bishop E3, Pomreno. Dito naman nilanding para hamunin ang Dark Square Bishop. Nag-Knight BD7 lang. Kasi po, para sa inyong kaalaman mga kamatsas, pag kinain kasi yan, nagkaroon ng double pawn ang puti. Pero, nagkakaroon naman ng mas higit na kapangyarihan ang rook sa F-file. Nandyan pa man din ang bishop. Naku, magkaulam yan. Yung tore at bishop, pag nagkombinasyon yan, ay naku, parang pandisalat kape yan. May pandisalat kape. Balik tayo. Nag-Knight BD7. Develop lang para suportahan ang bishop. At nag-H3, ganun din naman, para hindi magulo mamaya ng Knight G4 o kaya ng Bishop mamaya to Bishop G4. No? Iniiwasan nila yung mga nakakailang eh. At nag-A5, ayon. Ano naman ang ibig sabihin yan? Para hindi naman makakuha ng teritoryo sa queenside space ang white. Nag-A5 kasi yan mga kamatsas. Space yan. Di ba? A5 lang para hindi ka matulakan. At nag-Bishop A2, yan naman ang lumalabas po na bago dito sa kanilang bakbakan dahil ayon sa nakatala sa Masters Database, Bishop B3 at Bishop takes C5 ang mga nagawa na. Yan po mga kamatsas, Kaya maliwanag, pag tira ng Bishop A2 ay talagang bago na ito na naganap. Nag-Rook E8, develop lang, prepare lang si Wesley. Kumbaga parang pag sa Armageddon, black ka, walang pangamba na magwala ka. Relax lang, antayin mo kalaban mo na bombahin ka. Nag-Knight H4, ayan na. Ito na nga yung bomba. Magna-Knight F5 na nga, pero syempre, hindi lahat ang gagawin ng puti o ni Firouzja na pambobomba. Solid, maaring balagbag yun. Yun ang iniintay ni Wesley, mga balagbag, alanganing atake. D5, yan na. Kumarga na si Wesley. Kung tutuusin, ang daming nagbabantay dyan sa D5. Parang 1 pawn down siya dyan Ano nangyari? Bakit siya nag-D5? Di ko pa mag-gets ngayon. Okay, gets ko na. Kinain lang po ng knight. Na hindi makakalubos-lubos ng kain-kain dyan kasi yung knight hanging. Ayun, nagkaroon ng ganong tiempo. Nag-Knight F5. Ayan na. Iniwas na at nakakailang din yung knight na yan mga kamatsas. Hindi biro. Kasi may pressure yan dyan. Parang tipong queen na lang ang kulang. Nakakatakot yan. Kinain na yung bishop. Kinain ng pawn. At nag-Knight 7 F6. Para, syempre, matakpan yung power ng rook. Nandiyan pa naman ng bishop.
At yung knight F6 ay pumipigil sa intensyong madala ang queen sa G4. Pagka ganyan kasing tema, malakas yan eh. At nagbabalak din po na kainin, imagine, no? Bishop takes knight, rook takes knight, and may knight takes pawn, double pa. Ba, talagang grabe, no? Matindi balak, oh. Kaya na good mo ba eh? Ang ganda ng tira mo, West. Sumagot na naman, narinig na naman natin si Stockfish. Nag-queen E1, ayun. Hindi umari sa queen G4. Hindi po pwede. Kaya ang gusto ni Firouzja, ilipat ang queen niya sa kabila at diyan naman maghahatid ng nakakailang na pressure. At the same time, itong queen E1 ay hindi lang basta kembot para depensahan ang potential na kain dyan kapag nawala ang knight. Kaya itong queen E1, halatang pinag-isipan talaga. Solid. Kinain na ni Wesley bago pa magkaroon ng, sabi nga ng mga veteranong players natin, bago pa magkaroon ng kalokohan yan, alisin mo na. Kinain. At nag-queen to B6. Threat ang pawn sa E3, ang pawn sa B2. Bumitaw din si Wesley ng nakakailang. At nag-knight D1. Grabe si Firouzja magtimplo. Parang malakarpob siyang dumipensa ngayon. Sakto. Depensado yun nga lang. Itong knight po, ano man ang pyesa na gumigilid, umaatras, away from the center, humihina po ang contribution sa kabuuan ng board. Nag-knight B4. Ayun. Ayun. Talagang sunod-sunod. Gusto ko style ni Wesley talaga ngayon. I like your style, Wes. See you sa Hong Kong. Ayan, God willing. Okay, knight B4. Nag-queen G3. At ayun, naku, tatagpasin yung pawn. Wala na, wala nang ganong bisa eh. Kung itong Torre Knight yan, alam nyo, napapaano ko ngayon, napapa-baghouse ako ngayon mga kabatsas. Galing ako nakaraan sa baghouse eh, nakapanayam natin kaunti, nakausap natin si Hikaru Nakamura. Gusto ko sana makalaro kahit talo ko, okay lang, mabidyoan ko lang. Kaso, iba yung value ng, ramdam mo yung value ng tao eh. Hindi basta-basta nakikipaglaro lang ng ganun-ganun yun. World number 2 yun. Gusto ko sanang, laro naman tayo isa. Kaso, kakahiya eh. Para ako napapabagaws mga kamatyas eh. Alam nyo, yung knight parang gusto ko ilagay dyan. Alisin ang Torre dyan, tapos lagyan ng knight dyan. Baghouse eh, no? Oo, nako. Medyo complicated po ang rules ng baghouse eh. Pero siguro, pagka gawa natin ng video kung paano yung flow noon kasi maraming hindi nakakaintindi ng baghouse rules. Okay, dalawahan yung kampihan. Balik tayo. So threatening, rook takes e5. At nag-king f8. Kumembot lang. Kumembot lang. Kasi po, kasi itong queen g3, not just only threatening pawn on e5, but to take the knight on f6. Ayun nga, no? May ganun na pala. Mas malala pala itong threat na to. Hindi lang yung pawn. Kaya pala, umiwas kagad si Wesley sa G-file, mga kamatyas. Okay. At nag-bishop C4. Ayun. Iniiwas din naman ni Firouzja yung kanyang bishop na hanging. At binibigay na niya ang pawn sa C2. Sacrifice siya na. Kasi mga kamatyas, no? Ganito kasi ang condition eh. Okay. Sa madaling sabi, ayaw ibigay ni Firouzja ang bishop niya. Kasi halimbawa, pwede naman bumaba ang torre para depensahan. Yun nga lang, kakainin na. Which is, yung bishop talagang malakas yan eh. Malakas na nagdi-deliver yan ng pressure, lalo na sa F7, sa Black King, no? Pero, ang lagay kasi, eto mga kamatyas, inisip ko, kung bishop B1 naman, napakapangit naman. Higang-higa na yung bishop, nakahiga yung knight, yung torre, passive sa gilid, para lang maitago. At kung magbi-bishop B3 naman, hindi rin po kainaman dahil may knight takes D3. Ayan, tama ba? Tama nga. Knight takes D3. Kasi may kain doon. Ayun, may bawi. 'Di ba? Kaya, napagtanto-tanto. Lalim ng Tagalog. Napagtanto-tanto dito ni Firouzja. Bishop C4 na lang siya. Bigay na lang niya yung pawn sa C2. Kinain nga ni Wesley, mga kamatyas. Hindi na sindak si Wes. Pero, Wes, nag-isip ka ba rito? Tinignan ko. Pero pagkain ko parang wala lang eh. Wala daw po mga kamatyas eh. Talagang wala? Wala eh. Sumasagot din naman eh. Wala raw siyang makita eh. Ayun! Ayan ang sinasabi ko. Bumalagbag. Bumalagbag issues si Perushing. Ayun. Kinain. Nagwala na. Teka muna mga kamatyas. Rook C1 lang daw. Rook C1 tapos aatras knight B4.
Okay, pero nagwala, bumalagbag. At nag-Queen F2. Ah, ha? Anong aha? Oh, Queen F2, threat ang knight. Ha? Ang dami naman. Ang gulo ah. Queen F2 tapos ayun, ninakonterya. Pinapakain na naman yung isang tore. Amazing! Grabe pero bad move ang binigay dito ng computer. Ako mismo, naguluhan sa tira na yan, coach. Ah, ganun ba, Stockfish? Naguluhan din daw siya eh. Oh, di ko rin mag-gets ano. Pero ang Roxy 1 lang ang tiran, sabi ko na, no? Okay, balik tayo. Wala. Ano, Wes? Kakainin mo ba yung tore o ano lang, depensahan mo to? Wala, kinain ko lang eh. Wala pa rin ako makita eh. Ah, wala pa rin siya makita. Grabe ka, Wes. Talagang di mo makita talaga yung threat niya? Parang wala naman eh. Wala daw talaga mga kamatyas eh. Kinain. O di matyas, di ba? Threatening matyas, pero may Queen C7. Oo nga, kahit ako po napansin ko to. Kasi hindi lang naman Rook E7 ang only defense eh. Siyempre, matyas nga naman pag nag-Rook E7 to protect F7. Walang tatakbuhan. Mauokupa yung yung E7, di ba? Na tatakbuhan. Pero Queen C7, yun lang. Pag chumek dito, may ganon. Paano ngayon yan? Bitin ang atake. O, saka nag-Knight F2 ngayon. Saka ngayon, paano gagawing hilot ngayon dyan? Bini-5 na. As much as possible, magawa na kagad ni Wesley yung pang-destroy sa malakas na salbahisking atake. O, kailangan i-destroy na niya eh. Guluhin na niya. O, takbo na naman. Bishop A2. So, ano na naman ang pinakamabilis dito? Nag-Rook A D8. Ayun. Dito na kumabyos si Wesley, mga kamatyas, no? Sumablay. Dapat daw ang accurate move, kainin ang pawn sa A4. Bakit? Ayun, kita ko na. Ito, basa ko. Yung knight ilalagay po sa B3. Tatakpan. Para yung bishop mabaldado, hindi na magamit sa laban. Ayun. Oo nga, kain lang. Yan ang pinakamabilis. Pero, paano kung gumanon? Para hindi masabing matakpan. Saka, mag-E4. Ah, yun lang. Idea is sacrifice pawn, but the idea is, halimbawa, knight takes E4, isasabay na. Inisip ko nga ganun. O nga pala, may iwan nga pala yung F7. So, kain, tapos rook to E8. Ayan, wala eh. Sobra ng isang tore. Sobra ng isang tore. Masakit yan. Masakit sa bangs yan, mga kamatyas. O, yan. Balik tayo. Nag-rook AD8. Knight E4. Napuri. Nakabawi ka, Ferocia. Sabi ni nakabawi. Equalize ang evaluation bar. Saan pupunta ngayon to? Dito? Gaganon? O, tingnan natin. May kain doon. Ay, oo, may kain. Naku, daming threat. Sakit sa ulo niyan. Pero, sa kabila ng magulong posisyon, pero relax lang si Wesley. Kinainan lang, relax lang. Parang di siya naguguluhan, Nag-Queen H6. Check. Siyempre, hindi pwede dito, Matyas. Naku po, matikambing. Nag-King E7. Para kung chumek man, takbo, tago. Kung makakatago ng lubos-lubos. Pero dito mga kamatyas, nagbitaw ng brilliant move si Ferocia. Bishop takes F7. What a move! Kasi po, pag kinain, mayroong Queen H7 check, lipad ang Queen sa likod. Matindi. Pero nakita pa rin ni Wesley ang only defense na kinakailangan niya. But to play Rook F8, mga kamatyas. Only move yan, no? Nag-Queen F6 check, takbo. Knight C5 check. Ay, grabe. Magulpi-gulpi ang position dito ni Wesley. Takbo ulit. Chumek para bitin yung tore. Takbo ulit. Kinain ang tore. Yun, binaba na. Kasi po, kung tatakbo lang, ay sobra-sobra na yan. Tumubo pang bigla. Isang pyesa pa lamang, ubos ang mga tore. Buti na lang may Rook D8. At kahit pa paano nailigtas-ligtas. No? Di man lamang ng isang pyesa na, pero at least quality up advantage pa rin dito si Wesley. At nag-Queen F1. Ayun. Kumabuse din naman, mga kamatyas. Akala ako di nakaka-abuse eh. Sunod-sunod ang magandang tira. So nasa blitz time control na sila, no? Ayan na, ang baba na eh. Queen F1. Pero ang accurate daw po is Queen F5. Yan ang accurate na tira. Ay oo, para hindi mo na makalabas, bantay sarado yung mga squares.
na yung knight ay hindi makakontribute. Queen F5, control lang. Yun nga lang, itong tira po na ito ay pang long game. Pang long game. Medyo grabing realization ang i-apply mo doon. Queen F1, threat directly kagad ang knight, and with the idea to capture the pawn B5. A takes B5, C takes B5, then queen takes, di ba? Kitang-kita, nag-queen D6. Yun nga lang. Natumbukan ni Wesley ang timpladong dapat gawin. Threat kagad ang knight. Kung mounter attack siya, hindi makaalis, nakahang yung bishop. Nag-knight D7 check. Another mistake move. Dapat daw po mga kamatsas ay queen C1. Mahirap nang makita yan. Yung mga ganyan. Mahirap nang makita. Parang wala kang ginawa eh. Passive na passive eh. Unang-una pag queen C1, ang iisipin dyan ni Firouzja, paano kung makipag queen to queen? Di ba? Tapos ay knight and bishop na lang matira. Wala, alanganin yun. Kaya ginawa dito ni Firouzja, sumugod na. Knight D7. Ano, kakainin ba yan? Pag kinain-kain, hanging din naman yung knight eh. Malulusing pa black kasi may extra pawns ang white. Kaya ang pinaka-perfect move is to play king C7. Hanging pa rin naman ang bishop kung kakain ka agad doon ang white queen sa knight. Tumakbo bishop to G4 at pagkakataon ng makatakbo din naman ang knight. At nag queen F2. Kasi inisip ko kung sasabay ng kain dyan sa B5, may knight takes E3 double, makukuha din yung bishop mga kabatyas. So, kaya nag queen F2 muna, depensa, may atake pa sa knight at nag knight B4. Talagang todo-todong nagtatakbo na. Naka-rescue. O, yun nga, yung sabi nila, ngiting kabayo. Alam niyo kung paano ngumiti yung kabayo? Di ba nakaganon? Yung may cartoon na ganun kung makangiti, ang lalaki ng ngipin ng kabayo. Ewan ko kung nakapanood na kayo ng cartoon na ganun. Ngumiti yung kabayo, abot hanggang tenga yung ngiti. Labas ang mga ngipin, ang lalaki, di ba? Ngiting kabayo tawag dyan eh. Ayan nakatakbo eh. Nag E4, naku po naman, ha? Grabe, no? Salbahiski threat. May queen A7 naggagapang, pero hindi na pinagbigyan ni Wesley. Muamua. Muamua na ng queen. Ayan na. Kumbaga parang kumis. Mua. Papasok ka pa. Binarahan na ni Wesley ng queen. Knight C5. At, naku, salbahiski na naman, no? Talagang sa level nila, no? Hanggang dulo, lagi may sipa, may stress ka talaga sa level nila. Lahat ng tira may sipa eh. Yan, no? Nga lang mga kamatyas dito po, nag-resign na rin. Bakit po? Nga, may threat nga, pero simple lang ang gagawin eh, oh. Kain-kain, tapos knight D3, ayun, huhulihin na. Huhulihin eh, ang nanggugulo, kain-kain, wala na. Kumbaga, wawalisin na lang ng wawalisin, very easy for black na ang position. Kaya niresign na po ni Firouzja. Congratulations, Wesley. Napakaganda ng performance mo. Ang tindi. Bago tayo lumipat sa talagang matindihang laban between Praggnanandhaa and Keymer, talagang crucial yun kasi long game pa lang yun mga kamatyas. Pasubscribe naman ang channel na to mga kamatyas, palambing lang po. Championship din talaga itong bakbakang ito. Ang ginawa ni Prag nag D4 at knight F6 naman si Keymer. C4, E6, knight F3, D5, Queen's Gambit. Okay. Naniguro si Prag. Ayaw niya kasi pag nag-knight C3, pwede po kasing i-convert sa Queen's Gambit accepted. Tapos mag-E3, babawiin. So ito ay mundo na ng Queen's Gambit accepted. Pero para maiwasan yan, nag-E3 muna. Kumbaga parang pag kinain, okay lang din naman. Yung nga lang, pang psychological ito na, hindi ko na pwedeng pasukin yung Queen's Gambit accepted kasi may ready bishop na eh. Bishop E7 na lang ang ginawa. Knight C3, castling, kinapture ang pawn sa D5. Medyo may mekus-mekus akong napansin dito, no? Kasi parang kinonvert sa exchange variation ng Queen's Gambit na yung bishop dapat nandun. Pero ang bishop nandito sa loob. Kakaiba, no? Bishop D3 at nag-knight C6. Ang agang novelty nito, mga kamatyas. Nawala kagad sa libro kasi nga dapat ang bishop nandun. Pero, ang normal po dito is C6. Yan talaga ang normal, no? Knight C6, ang agaw. Wala sa libro kagad. Nag-H3 para mapigilan ang Bishop G4 na makakapin pang ilang. At nag-Bishop D6. Ayan na. Okay, anong plano? Okay. Gets ko na. May binabalak dito si Keymer na atake sa kingside. Kinaslingan lang.
Rook E8, ayan, magda Knight E4 mamaya. Rook E1, mukhang magbe-break sa E4. Nag H6 lang din para pag-iingat na walang mga ganun-ganun, walang mga pressure sa H7. Nag A3 lang din para walang Knight B4. Nag Bishop E6. Okay, so normal developments. B4, ayun, kaya naman pala yung bishop nandyan kasi gusto dito ni Prague, simple lang, i-develop ang bishop sa B2. Nag A6 para wala ding B5, walang Knight B5, Bishop B2 develop, Queen D7. Ayan na nga po ang forma. Pero kung ako tatanungin dito, no, gusto ko ang forma dito ni Keimer. Bakit po? Oh? Parang may sacrifice dito. Oh, nakikita nyo, nararamdaman nyo mga kamatyas, ang bishop, ang ganda. Gusto ko black dito. Nag B5, ginulo kagad ni Prague ang diskarte. Nang ilang kagad ng gulo sa queen side. Kain ng bishop. Para may knight E5 later on, ano, knight E5. And queen E7. Kasi po dito mga kamatyas, wala pang bisa eh. No? Medyo parang, alimbawa, kainin, sacrifice, takes. Walang bisa, may bishop F1 eh. May uwi pa ng bishop na makakatakip or ano yan, ayun, no? Wala na. Bitin ang sacrifice kaya hindi pwedeng i-apply bagamat maganda ang forma, no? Pero dahil sa nakakailang ito, may knight E5 na coming, napilitan si Keimer na umiwas sa pagkakapin. At, ay grabe, knight E5 pa rin. Kung sa bagay, yung Torre naman pala nakapin din, ano? Grabe yung komplikasyon ng novelty knight C6, no? Naramdaman nyo, no? Isang novelty lang, pero parang pag di ka handa, parang yan pa yung magiging sanhi ng pagkahirap ng posisyon eh. Teka muna, gulat ako ron ah. Okay, kain. Okay, sige, kinain. O, tatlo na nga pala sila dyan. Kinain, kain muna yung knight. Kung sa bagay, timplado ito. Kinain, kain, and then kain. Ayan. Okay, so walang nagkalamangan ng pawn. Equal pa rin. Queen D6 and knight E5. So, halos equal lang naman mga kamatyas. Nag-rook C8. Plano ni Keimer na mukhang babasag sa C5. Pero nag-rook B1. Ang positional ni Prague, no, napansin nyo, parang, na-sense ko sa kanya si Karpov, Petrosian, ganyan ang style ni Petrosian, tsaka ni Karpov, yung mga paganyan-ganyan lang. Ang kunat niya ngayon, no? Nag-C5, ayan na, para makabasag, pressure sa D4, Knight B5, Queen F8, okay, umiwas, at kinain na po, Bishop F5. Sumundot muna. Nag-Rook B3. Kinain na. Knight D4, threat ang Bishop. Chumek na, gumanon. At nag-Bishop E6. Paano nagkapisakan tong dalawang to, no? Paano nagkapisakan? Wala akong nakikitang parang islambangan man lang na nagaganap. Nag-Rook to B6, threat ang Bishop. Nag-Rook F1, kung counter attack sa F2. F4, niligtas muna. Patibay na rin sa knight. At nag-H5. Ayun mga kamatyas. Ayun. Tingnan nyo po evaluation bar. Isang tira lang na alanganin. Ang laki na kagad ng ipinabor sa evaluation ni Prague. Dapat daw po ang tira ay knight E4 mga kamatyas. Ganun lang. Halimbawa, kainin to kasi nakakailang parang one pawn daw na block dito Sabay rook E1. Babawi dito pa unti-unti. Yan ang mga gusto ko matutunan mga kamatyas. Kasi kung minsan talagang hindi na natin maiwasan, malalamangan tayo ng isang pawn, di ba? Pero ano yung pinaka-realistic position, practical position, wherein makakasurvive ka kahit paano? Yan, no? Kung minsan nawawala sa isip natin yung pagpapalamang ng isang pawn talagang masakit sa atin yun di ba? Pero may mga ganong circumstansya na kailangan, yun ang papasukin mo talaga para makasurvive ka. Pero, balik tayo, nag-H5 mag-E-H4. Gets ko na. Pero yun lang, natumbukan dito ni Prague ang magandang tira. Check, pinaangat muna yung king. Tapos, gumanon. Uy! Dun pala pupunta magda-knight G5. Wala ring H4 kontrolado. Yung bishop, ang pangit. Lumalabas, Knight E4. Okay. Another good move by Prague F5. Bishop D7 at nag-Rook D8. Ayun. Bishop A4, takbo. Kasi mga kamatyas, baka iniisip nyo, coach, pa tayo nalang bumalik para depensahan yung bishop. Meron kasing pangkulit, sasayaw lang yung knight,
Sarap sumayaw. Ay, matchas pa pala. Hindi lang pala, nasa isip ko pabalik-balik lang, but Rook H8 matchas kauuwian. Aray ko ang tawag dyan. Balik tayo mga kamatchas sa Bishop A4, Knight E5, threat ang pawn sa F7, nag G6. And another bad move na naman ni Kmer na nagawa mga kamatchas. Dapat daw po ang tira G5. According to Stockfish. Ititira mo rin lang, sagarin mo na, yun. Gagawin mo rin lang daw pala, isagad mo na. May sagad. G6, okay. Hinamon ang pawn. Nag-rook F8. Pomreno. Bakit? Okay. Buong-buong kakainin na to, no? Okay, sige. Gets. Maganda nga. Knight D6, dinepensahan ang pawn. Okay, so still may tension. Pero kinainan lang. Aray ko, sakit. Di pwedeng bawian. Ang tore hanging. Obligado magking G7 lang. Ay nako dito mga kamatchas. Sige, hindi ko na mapapakawalan to. Find the brilliant move na binitawan ni Prag. Pang pasol to. Mga kamatchas, pasol ba? Sige po, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. Shout out sa mga nakasagot. Knight E6, brilliant sacrifice by Prag. Naobligang kainin. Naobligang kainin din ng tore. Eh bakit? Coach, bakit ayaw na lang kasi tumakbo? Ba't kasi kinain pa? Eh di matchas. Goodbye. Walang tatakbuhan. Kontrolado ng Yokababs. Balik tayo mga kamatchas. Kinain, kain, at bishop E8. Ayun, no? Ayun. King G3. Wala na. Quality down. Kaya dito sa video, hindi mapalagay si Prag. Tayo ng tayo. Hindi na mapalagay kasi grabe. Nag-H4. Winning kasi nakaka-pressure. Sa kanila, mga kamatchas, ang laki ng premyo. Laki ng premyoan sa kanila. ₱1,000,000 katumba sa atin. Rook A1. Knight F7. Ayun, pin. Gumanon, check muna, bumaba, and then nag-rook E7 para pitasin ang pawn sa E6. Hindi na po kinaya dito ni Kmer at ni-resign na. Hindi na kinaya ng dibdib. Wala na, talo na. Resign. At ito po ang final standing mga kamatchas. Grabe itong, ano na to? Alisin ko muna itong mga larawan para makita natin. Ang final results, ito po. Nag-champion si Pragnananda. Kasi intimano si Wesley nung natabla sa long game, intimano bawas na kagad ng puntos eh. Si Prag, 'di ba? Paano kung nakikita pa ni Prag yung position ni Wesley? Tabla sila. Pag ako nanalo, champion pa, 'di ba? Ayun ang nangyari 18 points si Prag, 17 si Wesley, and 15.5 medyo malayo-layo itong si Ferruccia kasi alanganin na rin eh. Magnus Carlsen kahit paano pang-apat para sa akin. Pero ito yung pinaka-worst performance talaga ni Magnus, no, para sa akin pero at least hindi siya kulelat. Nung nakaraan kulelat siya eh. Ang masakit si Gukesh, kulelat pero world champion. Sakit sa score na 8 lang. Vincent Kmer 11, Magnus 13, 15 media. Naging Spanish 17 si Wesley at 18 naman si Prag. Naalala ko yung pamangkin ko mga kamatchas ano po yung 18? Di niya alam kung ano yung 18 Inglesero kasi nung bata Okay. So yan po, maraming salamat. Congratulations sa mga nanalo, lalo na kay Wesley na sinubaybayan natin. Salamat din po mga kamatchas, mga kababayan na pagsubaybay nyo sa ating mga tinutukang umaatikabong mga naging laban dito. So abang tayo ng mga malakasang tournaments ulit. At this coming June 16 to 22 mga kamatchas, God willing po nasa Hong Kong kami. Ayan, magkasama kami ni Queen Kwang Kwong sa mga followers and subscribers natin dyan. Magkita tayo doon. Ayan, masaya tayo doon. And na-approve po kasi ako as media ng torneo, kaya makakapasok po ako. And then makakakuha po ako ng mga video clips. So kausapin natin si Wesley. Kung makakausap natin si Magnus, kung di man, at least picture. Ayan, balitaan tayo doon mga kamatchas. And then, ayan, munting lambing mga kamatchas. This coming June 12 ay start na po ng ating online chess training. And sana po makasuporta po kayo. So, additional fundings din po ito para gagamitin namin sa Hong Kong.
ni Twinks, no? Kasi syempre, alam niyo naman, pag mag-abroad, bakbakan sa budget, eh, hindi naman tayo ganun super yaman. Lambing lang po mga kamatyas, no? Full effort naman po ako na mai-share ko yung the best of my knowledge, no? Every time and then sa aking mga chess training onlines. So, June 12 po ang start, so may 1 week pa. Kung gusto niyo lang po, no, invest lang kayo, try niyo lang po yung training discussions, lessons na tinuturo natin doon. Ang link ay nasa comment section below lang po mga kamatyas, nakapin po. Maraming salamat po sa palagian yung pagsuporta mga kamatyas. God bless po sa ating lahat at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates.